Naka-alerto pa rin ang mga residente sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Malalakas na aftershocks kasi ang naitatala ng PHIVOLCS kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur. May unang balita live si Argil Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Argil. Susan, isa ang naitalang namatay sa Bislig City, Surigao del Sur at isa sa Tagum City, Davao del Norte matapos ang pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol noong Sabado. At kagabi nga ay muling niyanig ng lindol ang Surigao del Sur kaya agad na nagsilikas ang mga residente at nagtungo sa evacuation centers. Nagbagsakan ang mga panindang ito sa isang tindahan sa Barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bumagsak naman ang bubong ng gym na ito sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, Hinatuan. Sa lakas ng lindol na naramdaman maging sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS kasunod ng pagyanig. Agad na lumikas ang mga residenteng nakatira malapit sa tabing dagat at low-lying areas. Alas 3:23 na ng madaling araw kahapon nang inalis ang PHIVOLCS ang tsunami warning at nagsibalikan na rin sa kani-kanilang bahay ang mga residente. Sa inisyal na tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Hinatuan, nasa 68 na bahay ang totally damaged at 209 naman ang partially damaged. Isa naman ang naitalang namatay na kinilalang si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos. Ayon sa kamag-anak, nabagsakan siya ng bumigay na konkretong pader habang natutulog sa kanilang bahay sa Purok 2, Barangay San Vicente, sa Bislig City, Surigao del Sur. Ayon sa PHIVOLCS, ang muling paggalaw ng lupa bandang alas 6 ng gabi kagabi ay umabot sa magnitude 6. Sa kalagitnaan nga ng pagkikipag-usap ng GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga apektadong residente. Una pa, relax ha, relax. Baba lang, lingkod lang mo ma'am, lingkod lang. Ayon sa ilang residente, tila natuto na sila sa pangyayari. Naapaghapon kahadlok gyud, nervous gyud. Gamay lang mulihok agad lamisa, biskan wala pay aftershock. Ang huna-huna aftershock na pod. Dili katulog kami oy. Kagani sir, wagid kami katulog. Lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Kasi ang dalang gamit lang. Nung sinina. Hindi andam ng ngidaan. O karon asa mo mo ato. Nganto sa tuition. Oo, sa lipat karon na, nakuyawan gani ko. Ang ibang residente nagtitiis na sa pagod dahil sa paglalakad ng ilang kilometro matapos lumikas mula sa kani-kanilang mga bahay. Ay, oo, may sakyan na namo. Ano sa kalisod nga niya? Kapoy. Kulbaan. Pero Kaduha lang. Pauban. Silingan. Ang pamilyang ito, ang tricycle, ang ginawang pansamantalang masisilungan sa magdamag. Nasudwa, grabe, maorag yapon gabi. Grabe, mga hapit namin ng trauma. Iniguyog sa balay. Patuloy naman ang pagdating kagabi ng mga lumilikas na residente sa mga evacuation center para magpalipas ng gabi habang hinihintay ang abiso ng MDRRMO. Oh my God! Natigil naman ang inuman ng grupong ito sa rooftop ng isang hotel sa Tagum City, Davao del Norte nang biglang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol Sabado ng gabi. Nasawi ang isang buntis na kinilalang si Joy Hemarino, 30 anyos, sa Barangay La Filipina. Ayon sa tiyahin ng asawa ng biktima, nasa labas na ng kanilang bahay si Joy nang biglang bumagsak ang pader sa isang bakanteng lupa sa tapat ng kanilang bahay. Natamaan ang ulo ng biktima. Sugatan naman ang mister at 7 taong gulang na anak nila nang papalabas sila ng bahay ng lumindol. Bumigay naman ang bahay na ito na gawa sa light materials dahil sa lakas ng lindol sa Purok 12, Barangay San Miguel. Mabuti na lang at walang sugatan sa pangyayari. Sa Kapalong, Davao del Norte, dali-daling lumabas ang mga staff ng isang convenience store sa Barangay Maniki dahil sa lakas ng lindol. Nagbagsakan ang mga soft drinks at ibang paninda. Sa Barangay New Cortez sa New Coralia, Davao del Norte,
humiwalay ang deck ng tulay na ito sa lupa dahil sa lakas ng lindol. Kaya ipinasara muna ng LGU ang tulay at inirekomenda ang paglalagay ng steel bridge upang pansamantalang may madaanan ang mga residente. Sa Davao City naman, Jesus name. nagbagsakan naman ang mga bitak ng simento sa isang condominium unit sa Barangay Barrio Obrero. Kinordo naman ang Matina Crossing Overpass matapos magitaan ito ng bitak. Hinihintay pa ang assessment ng City Engineering Office kung ligtas pa ba itong gamitin. Bandang 6:00 ng gabi kagabi, naramdaman din sa Davao Region ang magnitude 6 na pagyanig na muling naitala sa Hinatuan, Surigao del Sur ang epicenter. Sinuspende naman ng Davao City LGU ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan at pagpapatupad ng work from home arrangement sa trabaho ng gobyerno ngayong araw upang bigyang daan ang assessment sa mga napinsalang estruktura bunsod ng lindol. Susan, nagdeklara na ng work at class suspension ang provincial government ng Surigao del Sur sa buong araw upang mabigyang daan itong isasagawa nilang rapid damage assessment and needs analysis sa mga estruktura na nasira bunsod ng matinding pagyanig. Samantala, kaninang 3:49 ng madaling araw ay niyanig na naman ng malakas na lindol ang Surigao del Sur at ayon sa PHIVOLCS, nasa magnitude 6.7 ang lakas ito at ang epicenter ay nasa Caguait, Surigao del Sur. Mahigit 1 oras lamang ang biyahe mula dito sa bayan ng Hinatuan. Yan ang latest mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Argel Relator ng GMA Regional TV1, Mindanao. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.